Hello, magandang gabi sa ating lahat. Kumusta? Ayan, so may pag-uusapan na naman tayo sa oras na ito and hulaan nyo kung ano. Ay, ginawa ko pa kayo manghuhula, sorry po. Pero ito na, it's all about bitterness. Ayan, so how do we manage bitterness as a Christian? Yun yung tanong. So, paano nga ba? Sa mga tao na katulad ko na nakaranas ng pang-aapi, ng basta yung inapi-api, tapos syempre masama ang loob natin kaya nasaktan tayo di ba? Pero paano nga natin na manage yun? So, yun kasi yung tanong kanina na sinagot. Siyempre, kapag may tanong na ganito, kapag sa oras ng pag-aaral, sinasagot lang natin yan sa sarili natin. So, sabi ko kanina, paano ko ba na-manage nga naman yun? So, ang nangyari sa akin, mga kapatid, is instead na gumante, kahit na, Diyos ko, parang signal number 4 yung chismis about sa akin. Sabi ko noon, Lord, bahala ka na dyan. Nakikita mo naman lahat. Basta yung ganun. Yung ganun lang. Kasi, gaganti ako. Paano kung gumanti ako, mas lalo pa yung gagawin nila, yung sasabihin nila, parang ganun ba? Naghalo na siguro yung takot ko man at saka yung respeto, ganun. Kasi syempre mas matatanda nga naman sila sa akin. Tapos linggo-linggo pa sa simbahan. Tapos ganun. Tapos ang isa pang parang nagko-control sa akin noon kapag iniisip ko talaga kung bakit sila ganun sa akin. Iniisip ko rin, sa bagay, hindi lang naman ako yung taong ginaganon nila. Parang doon na lang ako humugot ng lakas na wag na silang pansinin. Pero ay nako, araw-araw, gabi-gabi sabi ko, Lord, tignan mo naman yung ginagawa nila sa akin. Basta ganun na lang ng ganun. Tapos ito nga na kanina na ang bitterness, wala namang lugi dyan kung hindi yung taong nakakaramdam Halimbawa ako, kung magfo-focus ako sa bitterness ko, ako yung kawawa, ako yung mahihirapan. So, mas maganda talaga yung i-let go mo, deadmahin mo, kasi nga, kinakausap natin ang Panginoon Para ano pat kinakausap natin ang Panginoon na, Lord, bakit ganun? Ikaw na bahala. Kung iniisip naman natin palagi na ini-stress naman natin yung isip natin, yung sarili natin, kakaisip din lang nung problema natin. So, wag na lang ang the best pala dyan is wag nang pansinin, wag na tayo maging bitter sa mga ginawa nila kasi si Lord na ang bahala. Si God na ang bahala sa kanila. Kasi nga naman, wala namang naitatago sa Kanya Lahat naman nakikita ng Panginoon. So, kung nakikita niya na talagang tayo ang dehado, tayo ang naaapi, tapos malapit tayo sa Kanya, lagi tayong tumatawag sa Kanya, tatrabahuin ni Lord yung mga taong yan. Si Lord ang gagawa ng paraan para sila tumigil. Yun. Titigil ang mga yan kapag hindi rin tayo tumigil na tumawag o magsumbong sa Panginoon. Tiwala lang. Diyan papasok yung faith na naman. So, tag nito, wag tayong tumigil sa pagtawag ng tulong ng Panginoon kapag tayo ay nasa sitwasyon na naaapi. At yung bitterness kanina, how do we manage? Simple lang. Kausapin lang natin ang Panginoon.
kausapin natin siya na i-handle niya yung mga nang aapi sa atin. So, yun lang mga kapatid ang gusto kong sabihin, kasi speaking by experience na naman ako dyan, kasi many years ago talaga, Diyos ko, sabi ko nga, linggo-linggo naman sa simbahan, leader pa sa simbahan, bakit sila ganun? Pero ngayon, masasabi ko naman na okay na siguro, kasi parang ilang taon na rin wala akong naririnig eh. Kaya sabi ko, ay, siguro nagsawa na sila. Nagsawa na sila sa akin. Baka may iba na namang tao silang binibiktima. Pero hayaan na natin mga kapatid, kasi yun nga, sabi naman ni Lord, vengeance is mine. Sa kanya ang paghiganti, hindi na sa atin. So ayan na natin si Lord ang mag-manage sa mga taong nang aapi sa atin. Alam niya lahat, nakikita niya lahat. So, ayun. Salamat ulit sa pakikinig mga kapatid. At sana may nabigay na naman tayong kahit konting motivation sa gabing ito. At kung meron, paki-thumbs up naman dyan. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ay please subscribe na po. Thank you so much. See you on the next video. God bless.